Nasa Bicameral Conference Committee na ang Konektadong Pinoy Bill na layong gawing mas malakas, mas malawak at mura ang internet access sa bansa. Para naman sa ilang telco group, may mga kulang pa sa panukala kaya hindi raw muna dapat ito isabatas. Balitang hatid ni Darlene Kai. Dapat daw ayusin muna ang mga isyu ng ilang grupo ng cable TV at telecommunication company sa Konektadong Pinoy Bill o Senate Bill 2699 bago tuluyang isabatas. I am appealing to our Congress and Senate and to the Office of the President kung pwede i-veto itong Konektadong Pinoy hanggat hindi natin ma-address fully well lahat ng problema na hindi nila naipasok. Ang Konektadong Pinoy o Open Access in Data Transmission Act ay naglalayong magkaroon ng mas maganda, mas mura, mas malawak na access sa mga Pilipino sa internet connection sa pamamagitan ng pagpapadali para sa mga kumpanyang sumali sa telecommunication sector. Certified urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang Konektadong Pinoy Bill na pumasa na sa third and final reading sa Kongreso. Sabi ng FICTAP, sinusuportahan nila ang pagpapaganda ng access sa mga Pilipino sa internet connection. Pero dapat daw ay siguruhin pa ring may pananagutan sa gobyerno ang mga kumpanya. They allow cable TV operators unregulated. In one district area, there are about 25 to 27 cable operators. And you know what's happening? They are killing each other. They are destroying their infrastructure. Sabi ng Protekta Pilipinas, dapat siguruhin ng batas na handa sa cybersecurity ang sinumang kumpanyang papasok sa telecom sector. The concern of many of the industry stakeholders is that the data transmission industry was widely opened such that there are certain segments of the industry that are sensitive in terms of national security. Sang-ayon naman ng NTC o National Telecommunications Commission sa ilang mga suwestyon ng mga kinatawan ng kumpanya. We support the open access bill. It would be difficult if we open the floodgates and then unscrupulous players would go in. I mean, you know, NTC can only do so much, the government can only do so much. It's better if we do it before they enter the market. Nangako rin ng DICT na kapag naisabatas na ang Konektadong Pinoy Bill, ay isa sa alang-alang nila ang mga nabanggit na issue sa paggawa ng implementing rules and regulations para maayos itong maipatupad. Itong mga concerns na rin ito ay napag-usapan not before. I'm sure that pagbuo ng implementing rules and regulation para dito sa batas na ito sasang-ala-alang yung mga ganitong concerns. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.